Hey mga buddy, welcome to the channel. Kung bago ka lang dito at welcome back kung luma ka na dito or hukluban ka na dito. And today we have a 2024 Suzuki Ertiga Hybrid to review for today's video. At syempre, ano nga bang gagawin natin dito? Titingnan natin ang exterior. Parang straight. Check-checkin natin ang interior. Titingnan natin ang mga creature comforts, features. Nasaan yan? Yun pala yun. At syempre, dadrive-in natin yan mga buddy. Responsive naman siya. Ano pa nga bang inaantay natin? Let's do this! Mga Boto Style, let's check out the design mga buddy. Actually, wala namang nagbago sa design ng Suzuki Ertiga since Gen 2. Correct me if I'm wrong. Alam ko, Gen 2 body pa rin to. Naging hybrid lang. Napansin ko lang na nagbago is yung grill. Dati is parang straight lang yung chrome. But this one is, yan, parang ganyan. Baliktad na L, whatever. Ganun pa rin yung bumper niya. Fog lights, ganun pa rin. May linya pa rin dyan. Sa gilid, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. VVT badge, of course. Mga guhit, yan pa rin. At the back, ganun pa rin yung likod. Meron ka lang hybrid badge. Yun lang na iba mga buddy. The only thing na nabago dito is this shiny chrome. Yan. But overall, ganun pa rin ang body niya. Dated na okay naman. Maganda rin tong MPV na to eh. Pero hindi naman siya masyadong maguhit eh. Isang straight lang, tapos curvy na yung gilid. By the way mga buddy, ito yata yung base model na hybrid. I'm not sure, just correct me if I'm wrong. Malalaman nyo yan sa interior. To enter the car, ito ang kanyang key. Dito na rin yung remote. Walang proximity dito dahil alam ko this is the base model hybrid. So again, eto na naman ako, panay ka hard plastic. Yes, hard plastic na merong ganito na parang wood pero plastic pa rin. May nakita akong Ertiga na mas mataas siguro yung variant niya. Ito parang wood. Ito black plastic na parang kahoy. So yan, full of plastic mga buddy. Meron kang pocket dyan. Kasya yung bottle ko. Bigger bottle, mas kasya pa. Ito, alog-alog. A little pocket here. Hard plastic lahat. Seats are cloth. Ayan, yan ang design niya mga buddy. You can see, yan. Yan ang pattern niya. Two-tone. Ito parang gray. Ito parang black na may lining. Anyway, pasok tayo. This is the dashboard. Yun pa rin ang dashboard niya. Classic dashboard niya mga buddy. Yun pa rin. Flat, very clean. Gusto ko yan, very clean. Tapos yung line na yan, gusto ko rin. Dahil ang linis tignan. Yun nga lang, ito medyo napalaki. Kumpara dito mga buddy. Yan no. Sana pinagpareho na lang no. Para mas maganda sana. Infotainment system. Hindi ko alam kung gaano kalaki yan. But it has Apple CarPlay, Android Auto. Yan. Visible naman, kitang-kita naman, kaya ako nabanggit. Anyway mga buddy, hard plastic lahat yan. Yan, full of hard plastic na naman daw ako. Puro hard plastic, yes, hard plastic. No soft touch material, even the steering wheel, ito yung PUP, polyurethane plastic na malambot. Flat bottom steering wheel. Kaya ako nasabing base model na hybrid kasi mostly, di ba, mga medyo higher variant, two-tone yan. Yung dashboard, mas maganda ng konti. Ito kasi full black. So, kaya ako nasabing base model. But anyway, dito sa gitna, mga buddy, gauge cluster naman tayo. Ayan ang gauge cluster mo. Mechanical left and right. Andyan yung fuel gauge mo. Temperature gauge, ayos yan. Patok tayo dyan. Ayan yung ano niya, yung middle niya is LCD. Naka-display dyan yung hybrid niya, yung battery niya, yung engine. Papaliwanag ko mamaya, low fuel na raw ako. Papaliwanag ko mamaya kung paano siya gumagana pag nag-drive na tayo mga buddy. But anyway, yan. Pwedeng i-display wala. Kung gusto mong wala, meron ding average fuel, yan. Average fuel consumption mo. Ewan ko kung ano yan. Average fuel, ganyan din yan.
Driving time, ganun din yan lahat. Mga basics mga buddy. Total idle stop, may ganun pa. Ito, date, tapos G, alam ko ano to eh. Clock. Clock din pala to. Digital clock. Tapos meron pa itong G, ayan. G-force, ano niya. G-force meter. Nasa torque and power. Ayan, pag inapakan mo, ayan. Torque. Power. And then, meron din siyang auto start stop. Ayan, pwede mong patayin. Traction control, fog light switch, nandiyan dyan. Here sa gitna, ito. Kaya ako nasabing base model din dahil very basic yung climate control niya, mga buddy. Rotational buttons. So, glove box tayo. Small. Maliit lang siya eh, oh. Hindi kasya yung bulaklak ng tatay ko. Hindi kasya. Maliit lang talaga. So, manual, wet wipes, yun lang ang pwede dyan, mga buddy. Dito naman tayo sa baba ng climate control. Meron ka pa ring traditional 12-volt socket. Yan. Tapos, syempre, USB auxiliary. Yan. Meron kang aux port and USB. Alam ko yung USB nito, pag kinonect mo dito sa, pwede. Or, may Bluetooth ka naman, pa i-connect. Ayan, USB kasi nakalagay dyan. Pag kinonect mo, magagalaw mo yung phone mo. Pwede namang mag-Bluetooth. Meron ka ring Android Auto and Apple CarPlay. So, why use it? Dito naman, meron kang small cubby dito. Meron kang small space, pwede paglagyan ng cellphone. Yan. Tapos, dalawang square na cup holder. So, ito yung shifter mo, mga buddy. Yan. Wala siyang manual mode. So, meron ko lang low, 2, 1, and 2 gears, drive. That's it. Neutral, reverse, park. Handbrake is still the old school way, panghunigan. Walang center armrest, but meron ka namang 12-volt socket dito, mga buddy. Yan, 12-volt socket para sa mga real passengers siguro. Mamaya, pupunta tayo dyan. So anyway, seating position is, ganito na siya kataas dahil hindi siya height adjustable. Adjustable lang siya sa forward, backward. Wala siyang adjustment sa gilid. Yan, wala. Dahil nga siguro base model to, kaya wala. Good thing, meron naman yung manibela. Yan. Tilt nga lang. Walang telescopic. Walang telescopic, mga buddy. At least, meron kang adjustment sa manibela. But anyway, punta tayo sa likod, mga buddy. No? Sa likod naman tayo. Dito naman sa likod, mga buddy, same story. Hard plastic. Hard plastic. Meron kang bottle holder. Small pocket, very small talaga. Mga paper siguro. Ganun pa rin yung texture ng upuan. Naaalala ko sa Ertiga is maluwag. Maluwag ang seating position niya, mga buddy. Dito sa gitna. Yung upuan na yan ang position kung ako magdadrive. D4 test tayo. Napakaluwag. Yes, napakaluwag, mga buddy. Luwag, pwede mo isuot yung paa mo dyan. Dahil mataas yung upuan niya, pwede mo ilusot. Wala masyadong amenities dito, mga buddy, para sa mga passengers dito sa likod. Aircon lang. Dito yung switch. So, siguro dahil base model nga ito. But anyway, kung nakasagad naman ang upuan, D4 test. Pwede, kaso sabit na. Pwede naman, pero sabit na. Meron kang pocket dito. Magandang amenity. Isa lang. Wala dun sa kabila, mga buddy. Merong Isofix. Yun. Meron pang amenities dito. Isofix. Nandiyan dyan. Nasaan yan? Yun. Yun pala yun. Katago dun. Yun. Tatago ka dyan. At least meron kang kabitan ng baby seats mo. No? And as far as I know, meron na mga instruction. Ayan. Daanan lang. Yun din yung hinahanap ko nung minsan eh. Non-foldable ba talaga to? Can anybody tell me? Can somebody tell me? Non-foldable to? Ganito lang talaga ang fold niya. Hindi siya nagtatambol. But anyway, balik natin. Kung nakasagad. Kita nyo ba, mga buddy? Puso natin to. Maganda ang upo dito eh. Hindi siya masyadong angled. Hindi siya ganyan. Para ka pa rin nasa normal chair.
Yun ang maganda dito sa Ertigang naaalala ko mga padi. Dahil yung upo mo, yan, parang ano pa rin, parang normal, 90 degree. Pwede mo pa rin ilusot yung paa mo dyan. Medyo cramp na, masikip. Just like other, medyo masikip dito. Pang kids, pwede. Pang adult na kagaya ko, pwede naman. Yun nga lang, syempre, kung gusto mo mag-stretching, medyo mahirap nang gawin. Anyway, meron ka namang cup holder, bottle holder dito. Meron ka window, medyo maliit nga lang sa personal. Liit lang yan mga padi, huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong maniwala sa pinapakita ng camera na to, maliit lang yan. Pero okay pa rin, hindi pa rin nakakatakot gaya nung ibang, hindi pa rin claustrophobic. Wala ka ring sakit dito. Alam ko sa iba, may port dito. Meron ding bottle holder dito sa kabilang side. Yun lang ang amenities dito mga padi. So, check naman natin yung compartment or storage space sa likod. To open this, parang merong dito mga padi. Parang door handle, hindi popper. Walang electronic popper, yan. Yan. Yan ang pambukas niya. Anyway, dito mga padi, yan ang space mo. I believe that's 199 liters or cubic liters of space pag nakatayo lahat ng silya. Pero pag nakaupo ang silya, gaganyanin mo lang. Pag ihiga mo siya, yan ang hindi ako sure. Maghahanap ako sa internet, ilalagay ko na lang dyan mga padi. But anyway, meron kang mga secret packet dito mga padi. Yan. Taguan ka dyan, malalim din yan. Pwede ka maglagay ng mga bagay-bagay, di ba? Siyempre, meron ko ditong mga Suzuki tools. Nandiyan yung reflector mo. Pag nasiraan ka, yung pang tow, nandiyan dyan. Spare tire is nasa ilalim mga padi. Kung nakikita nyo yan, tatanggalin mo yan. Ayan, iikutin mo yan para bumaba yung spare tire mo. So, nasa ilalim siya. Yan, pwedeng ganyan yan eh. Para mas malalim yung lagayan mo kung gusto mo may paglagyan. Or, pwede mo namang itaas. But anyway, may packet dito. Ayun, nandito pala yung jack. Tools, yan, pagtanggal ng gulong. Wala yung maingay na makakalembang kanina. Ingay yan. Doon ka dapat sa kabila. Yan. Para ganun lang yung tunog. Packet pala dyan. Dito sa kabila, walang packet. Hindi talaga ako sure kung tumatambol yan. May nabasa ako tumatambol daw. Pero wala mo makitang Wala akong makitang talaga. Yeah, ganyan lang. Tapos pwede mong i-forward. Flat na, di ba? Flat space na. So, hindi ko alam kung gaano kaluwag yan, mga padi. Lalagay ko na lang kung naka-flat lahat yan. Lalagay ko na lang ulit kung may ma-research ako. Alright? Bago ko makalimutan, naka-Dunlop, na-save siya. EC300 Plus. Magandang goma to. Nakagamit na ako niyan. Ang size niya is 185/65 R15. R15 pa rin, di pa rin nag-move to R16. Anyway, parang ito pa rin yung dating mag wheels niya, no? Hindi ako sure, correct me if I'm wrong, pero parang kamukha kasi. But anyway, bago ko malimutan, ground clearance niya mga padi is 180mm yan. Yeah, 180mm yan. Siyempre, pag walang sakay yun. Pag may sakay, ibang usapan na yun. Siyempre, bababa yan eh. At anyway, silipin naman natin yung makina mga padi, no? To open the hood or to pop the hood, ayan, medyo madilim dito. I hope nakikita nyo. Ito, hilahin mo lang yan. Pak! Yun na yun mga padi. Transform tayo doon. Yan, gangang hood. Good thing, maganang hood. Ito pa rin yung same engine na ginamit dun sa luma, K15B. Yun nga lang mga padi, ito ay may hybrid na. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gumagana. But anyway, this engine and hybrid produces 103 horsepower and 138 Newton meters of torque. Alam ko combined na yon, pero paki-correct na lang ako kung mali na naman ako. Hindi ko sure dahil wala akong makita sa internet. Kung combined na yon, 138 Newton meters of torque is plenty na rin. Parang yung mga competitors niya rin, 1.5 liter plus hybrid motor, pwede na. Pero yun pa rin yung engine niya, hindi binago. Committed siya sa automatic transmission. Ang alam ko mga padi, this is the GL80 o GL80 na hybrid. Hindi rin ako sure. Paki-correct na lang ako if I'm wrong. Unless nakita ko silang lahat nung variant niya nakita ko. But I believe this is the GL hybrid. Yata. But anyway, ano bang naiwan natin?
Let's go for a drive mga buddy. Okay mga buddy, driving the 2024 Suzuki Ertiga Hybrid. Yes, nakapag-drive din ng Ertiga Hybrid sa wakas. Low on fuel na ako mga buddy. Ayan o. Anyhow, simulan natin sa steering mga buddy. This is electronic power steering. As usual, magaang, kahit nakatigil. Mga characteristics ng electronic power steering wheel. But this one is medyo somehow it's playful. Gaya ng BRB. Playful din yun eh. Brakes are taas ang pressure. I like that. Yun yung mga gustong-gusto kong preno. Well, driving the Ertiga, ganun pa rin gaya ng dati. Ano ba yung year model na na-review ko ng 2018 yata? Same dashboard eh. Yan. Maliwanag. Kasi nga, flat yan. Wala masyadong nakaharang sa view mo. Yung infotainment system is, yan, nandiyan dyan, sa gitna. Hindi gaya nung iba, diba? Medyo mataas pa ng konti. So ito, kitang-kita mo. Yan ang maganda dito. And seats are comfortable, medyo firm, pero hindi naman sobra. Tama lang. Pero feeling ko walang yakap to. Kasi ini-slide ko yung body ko ngayon. Parang hindi ako mayayakap nito pag dinala natin to sa dyan sa Sampaguita Burgring. Malamig ang aircon niya, although nakatint to. Ito hindi. Ano lang siya yon, may visor tint. Pero malamig naman. Pero hapon na mga buddy, it's magsi 6 PM na. Yun, namatay siya kasi mayroon siyang auto start stop. Battery lang ang gumagana sa blower. Sakto naman, wala na rin akong fuel, konti na lang. Kaya okay din, auto start stop para makatipid ako sa gasolina. Gumana na siya, nung binitawan ko yung preno, nag-start na. Dito sa LCD screen na to mga buddy, makikita mo dyan yung yung kung paano gumagana yung hybrid motor niya. Yan ngayon, hindi siya gumagana. Puro lang yan, petrol engine. Ayan. Gagana, hindi gagana. Pero nagre-recharge siya kapag nagde-decelerate ka. Ganyan lang red na yon. Ibig sabihin niya, yung engine lang nagpapaikot sa wheels. So, yan ang ibig sabihin yan. Gumagana yung electric motor. Yun, nawala na naman. Nagre-recharge siya pag pepreno ka. Pag nagde-decelerate ka. Para yung force na ayun, lalabas yun. Nagcha-charge siya. Mabalik dun sa battery. But anyway, itong Ertiga mga buddy, driving this, para kang naka-sedan sa lambot. Komportable. Hindi gaya nung ibang MPV na test drive natin ng mga nakaraan. Driving position is comfortable naman kasi nga 90 degree yung upo ko, para ka lang nasa sopa, tapos malambot ang manibela. Playful naman siya, agile, wala naman akong sakay, wala pa akong gas. So somehow yung acceleration niya is okay din, parang yung mga BRB, Stargazer, Mitsubishi Expander, ganun din yung mga niya eh. Feel no acceleration niya. Pero hindi ko pa natetest talagang baunan na gumagana yung electric motor. And by the way, infotainment system nito mga buddy is old school pa rin ang datingan. Kahit na siya, touchscreen. Ayun, mabagal yung graphics niya. Hindi parang cellphone, diba? Mabagal, ganun-ganun, putol-putol. Ang lang dito mga buddy, dahil sa sobrang taas ng upo mo, parang feeling ko lang pag nasa twisties na tayo, baka nakakatakot i-semi-push to sa mga corners kasi medyo mataas ang upo. Pero malalaman natin pag nandun na tayo mga buddy. Right now, nasa city driving lang muna tayo. Ganda talaga tumunog ng Suzuki Inline 4. 3-cylinder, ganda tumunog eh. Papagas muna ako mga buddy, wala na akong gasolina. So mga buddy, nagpakarga ako ng 1,600. Inabot ako ng ng 20, kulang 26 liters. Kasi dun sa nirerentahan ko, kung saan mo inabutan yung gasolina, dun mo rin babalik. So nag-reset na lang ako ng average fuel economy.
Doon na lang ako magbe-base. So, range ko daw 262. So, drive pa tayo sa city. Yan, oh, torque, figure, power. Dami ring, ano no? Dami ring toys na pwedeng makita dito sa LCD niya. Parang naalala ko dito, nakita ko to sa mga buddy, sa XL7. Kung di nyo pa napapanood yung biyahe ko doon, click nyo lang tong pop-out banner na yan or yung link sa description box sa baba. Halos North Luzon Loop ang biyahe ko dyan, mga buddy. Anyhow, balik tayo dito sa Ertiga Hybrid. Sa city, okay naman, kalmado lang. Ito medyo blind spot to. Kasi nga yung side mirror, wing mirror, katabi nitong medyo mataba na A-pillar na to, tapos makaharang pa yan, no? Na blind spot na rin ako dyan kanina, motor na naman. Lang naman ng sa likod, sa rear view mirror, okay lang. Wala namang problema, kitang-kita naman. Malinaw naman yung gauge niya, masarap sa mata. Iilan lang ang kulay light blue, white, din lang. Tapos yung LCD na. Okay naman. Hindi naman siya masyadong maraming information. Electric motor, meron kang coolant temperature gauge, fuel gauge. Mga importante lang talaga ang meron. Oh, 'di ba? Ganda tumunog ng makina. I hope na-capture ng microphone natin yun, mga buddy. Anyway, kung GL80 nga to, mga buddy, just correct me if I'm wrong, medyo madilim. Kasi nga, walang 'di ba? All black, medyo madilim ang interior, tapos nakatint pa na ganyan, dumilim tuloy lalo. O, transmission is smooth, responsive naman. Yun lang, ano ba yung maingay na yun? Lubak na ganun, parang may mga nagra-rattle ka agad dito. Oh. May nagra-rattle ka agad. 8,000 kilometers pa lang, 8,600 kilometers may nagra-rattle. Madilim na, mga buddy. Medyo may pagka-firm din siya sa mga ganung Oh, ganda tumunog Naramdaman ko yung BVT niya nag-activate Konting highway speed naman tayo. Naka-overdrive off ako. Pakiramdaman ko lang. Responsive naman siya. O, diba? Ganda tumunog ng makina. Woohoo! Naka-OD off tayo niyan, mga buddy. Lakas din humila diba? Sarap tapos nagre-regenerate yung niya Sige, punuin mo yung battery. But anyway, yakit naman ako ng Sampaguita Burgring. Na-test ko rin yung NVH niya sa highway para matest talaga natin yung sasakyan. And apologies, medyo madilim na yung video natin ngayon. Katulog kasi ako kanina, sobrang kaantokan, nakatulog ako. May isa pang wide open throttle. Yan, electric motor, cambio. Pag binaunan mo, yun, nawawala yung electric motor. Yung K15B pa rin ang gumagana pag binaunan. Actually, honestly, hindi ko maramdaman yung torque nung hybrid niya. Parang naalala ko ganito rin yung power nung unang Ertiga na na-review ko, same as XL7, ganun din yung power niya. Hindi ko maramdaman yung electric motor niya. Kasi dapat tumutulong siya pag mas malakas dapat ang torque, pero hindi ko maramdaman yung torque na yun, mga buddy. Yun ang ibig ko sabihin. Sige nga, try nga natin. Electric motor. Nawawala rin siya kagad Madilim na testingan na to Apologies, mga buddy, madilim ang video.
Kaya ako nagbukas ng ilaw. Nakakalimutan ko rin i-discuss kanina itong sun visor dito, walang salamin. Yung sa kabila meron. Oh, yun, meron naman salamin. Nakakalimutan. Oh. Medyo may alog din pag may mga uneven surface na nabibigla siya. Walang electric motor na help yun. Puro makina, mga buddy. Anyway, I hope this video helps you decide kung para sa inyo ba ang Ertiga Hybrid. Hindi ko naramdaman yung torque ng electric motor niya, mga buddy, honestly. But susubukan kong pakiramdaman pa pagpapunta tayo ng Sampaguita. Hopefully sa next video dahil may mga naka-line up pa akong ibang video. And kung nakatulong to or na-enjoy nyo ang review, mga buddy, pakidut-dut na lang yung subscribe button na yan, pakidut-dut, para lagi kayong updated sa mga videos, sa mga bagong videos ni Mab Auto. And pakidut-dut nyo na rin yung like button para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm, para naman may pang-rent ako ng kotse. Para kumita ako ng konti, may pang-rent ako ng kotse. Okay? Anyway, see you on the next video, mga buddy. Again, uppercut.